Ayon sa ating kagalang-galang na senador na si Mr. Wonderful Tonight Senator Robin Padilla, na ang dahilan daw kung bakit lalambot-lambot ang ating mga kabataan ay hindi dahil sa presyo ng bigas na pangmayaman na o sa traffic na mas mabagal pa sa internet mo, hindi rin dahil sa sahod mo na hindi na nga umaabot sa susunod na cut-off. Ang tunay na dahilan daw kasi hindi ka daw nakipagsapakan sa kanto o kaya naman nakipaglaro ng basketball sa tanghaling tapat ng nakayapak pustahan ice tubig noong 80s at 90s. Kaya kayo mga kabataan, ayon sa ating butihing senador, ay mga mahihinang nilalang dahil sa ganong mga kadahilanan. At dahil sa ganitong mga pahayag ay tila para tayong nag-transition or para tayong nagto-throwback sa golden era katulad ng sinasabi ng mga nakatatanda sa atin noong 80s at noong 90s, and sa totoo lang medyo isa ako dun, and patungo sa makabagong panahon ng matcha, mga performative male at TikTok sad boy era. Tinignan kasi at siniyasat ng ating mga kagalang-galang na senador ang mga datos, ang mga statistics tungkol sa mga kabataan, particularly mga Gen Z na pinili ang mauna sa kabilang buhay. At dahil dyan ay nagkaroon ng konklusyon ang ating kagalang-galang na senador na si Senator Robin Padilla na kaya daw mahihina ang ating mga kabataan ngayon kasi ang dami daw nilang naiimbentong salita para sabihing malungkot sila. February 11, 2026, sa kalagitnaan ng pagdinig ng Senado patungkol sa Children's Safety in Social Media Act, nagpaka-main character ang ating butihing senador Mr. Wonderful Tonight Senator Robin Padilla bilang isang ultimate generational gatekeeper final boss. Habang pinag-uusapan dinidinig ang paglalagay ng mga age restriction, strict ID verification at pagre-regulate ng mga predatory algorithm sa mga social media platforms, ay biglang naisingit ng ating butihing senador na si Senator Robin Padilla ang isang malungkot na katotohanan, at least ayon sa kanya, na ang mga kabataan daw natin ngayon, ayon sa kanya, ay mga mahihina, sad to say. Pero kung yun ang pamantayan niya, kaya kailangan magpatupad ng batas para sa mga social media ay hindi dahil sa mga predatory algorithms ng mga social media platform, kundi dahil iyakin lang daw ang mga Gen Z ang mga kabataan. Kasi sabi ng ating butihing senador na si Mr. Wonderful Tonight Senator Robin Padilla na noong 80s, noong 90s, hindi daw uso sa kanila ang salitang depression, at noong mga panahon na yon, dahil nga hindi uso ang salitang depression ay nagpakatatag lang sila, nagpakatigas lang sila, tiniis lang nila mga palo, tiniis lang nila ang pagpapaluhod sa mundo, at talagang nagpakatibay lang sila. Pero meron tayo mga tito, mga otits na umiiyak pag nalalasing sa inuman. Ganito kasi yan hindi porke wala silang label noon o katawagan sa mga bagay-bagay gaya ng pinag-uusapan natin ngayon na tungkol sa depression. At noong kapanahunan nila, dahil nga daw hindi pa uso ang salitang depression, siguro ang tawag nila sa depression, dahil nga wala pa daw salitang depression noon, ay yung kainuman mong tito na umiiyak sa inuman pagka nalalasing na, o kaya naman may mga pagkakataon na yung mga matatanda ay sasabihan na kulang ka lang sa dasal, kulang ka lang sa simba, kaya magdasal ka, magsimba ka at magbasa ka ng Biblia para hindi ka ma-depress. Pero kung tatawagin nila na mahina ang mga kabataan ngayon kasi hindi sila kasing matiisin katulad ng mga mas naunang henerasyon, hindi sila yung mga katulad ng mga pinagmamalaki ng ating butihing senador na Senator Robin Padilla na tiniis lang daw nila, at nung 90s daw is hindi sila iyakin. And sa panahon kasi ngayon, ang mga kabataan, ang mga Gen Z in particular, nang dahil sa social media at mga impormasyon na ready na at their disposal anytime nila hanapin, isa mas mulat sila sa usapin ng mental health. Kaya sa totoo lang, ang lakas maka-boomer final boss ng mga ganyan linya. At kumbaga sa laro is nakailang patch update na tayo paglipas ng ilang dekada. Kumbaga is para kang laro sa cellphone mo na ilang patch update na ang nagdaan pagkatapos hindi mo ina-update. And sa kalagayan naman sa sitwasyon ng ating butihing senador na si Senator Robin Padilla, ilang dekada na ang nagdaan, marami na ang nagbago, isinusumbat mo pa rin yung nakaraan na nakasanayan mo. At dahil dito ay naglabas din ng pahayag ang ilang mga eksperto at mga profesional mula sa Psychological Association of the Philippines, at ayon sa kanila ay scientifically wrong and dangerous ang ganitong pahayag
ng ating butihing senador kasi dinidismiss nito ang isang biological fact. Kasi ang depression ay isang biological reality, isang chemical imbalance na nangyayari sa utak ng tao at hindi dahil sa failure ng willpower. Na para mong sinabihan yung isang taong nakakaranas ng depression na kaya siya nade-depress kasi hindi siya nagdadasal, hindi siya nagsisimba, hindi siya nagbabasa ng Biblia. Hindi ganon ang depression. Kumbaga kahit basahin mo ang Biblia from end to end, magsimba ka 8 araw sa loob ng 1 linggo, kung may depression ka, ang kailangan mo ay expert advice at kailangan mo magpatingin sa mga profesional. Ang pinupunto ng ating mga eksperto ay hindi dahil uso ang salitang depression ay mahina na ang mga kabataan. Ang tawag dyan ay mental health literacy. At para naman sa mga tita at tito natin, ang katapat lang yan ay isang shot para makalimot. Pagkatapos noon ay liver cirrhosis and generational trauma. At para naman sa mga kabataan, sa mga Gen Z, pagka makakaranas sila ng isang persistent na hopelessness nang dahil sa chemical imbalance, ang una na nilang iisipin dahil nga meron na silang literacy sa mental health ay mag-seek ng professional advice. Sa totoo lang, mas mainam nga yung mga tao na kayang harapin itong ganitong biological, anatomical reality kesa dun sa mga tao na tinatago lang nila sa pananahimik, sa facade ng pagiging isang macho. Na kumbaga nung 80s at 90s, hindi sila mas malakas, talagang illiterate lang sila sa usapin ng mental health dahil nung mga panahon na yun dahil nga siguro wala pang social media noon ay hindi ito napag-uusapan katulad ngayon. At dahil dito ay nagbigay din ng pahayag ang ilang mga youth advocates at sabi nila na totoo ang mental health crisis at hindi ito dahil kulang ka lang sa grit o kulang ka lang sa pagbabasa ng Biblia o dasal. At ang irony dito ay sinisisi nila ang mga kabataan sa mga problema na hindi masolusyonan ng mga mambabatas. Kagaya ng korupsyon at pagtaas ng presyo ng bilihin na mas mataas pa sa ego ng ating butihing senador. At syempre, hindi makukumpleto ang civil war, ang bardagulan kung wala ang mga maaasim na comment section ng social media. Mga komento mula sa mga tao na biglang naging instant psychologist ng dahil lang sa balita na ito. In the red corner, ang mga boomer na hanggang ngayon ay hindi pa rin kabisadong gamitin ang kanilang mga cellphone kahit na medyo luma na. At in the blue corner, ang mga Gen Z at ang mga ilang mga millennial, mga kabataan na busog sa research at talagang tech savvy at talagang literate sa mental health dahil sa kaka-research sila sa Google at kakatanong kay ChatGPT. Ang katwiran ng mga tita at mga otits natin na overprotected daw at overpampered daw ang mga kabataan ngayon kaya nawawala ng drive sabay gamit ng mga linyahan na Noong panahon kasi namin, ganito kami, ganyan kami. pero kung totoong may resiliency ang mga nakatatanda, bakit may mga nakatatanda na dinadaan sa paglalasing ang pag-cope sa mga problema nila? Knowing na may masamang epekto rin ang madalas na pag-inom ng alak. At syempre, hindi rin nakaligtas sa rebat ang ating butihing senador. Hypocrisy check! Dahil kasi sa pahayag ng ating butihing senador na si Senator Robin Padilla na ang mga kabataan ngayon ay weak o mahihina at sinasabi na sila ay depressed, nung panahon daw nila nung 80s at 90s wala daw salitang depressed at hindi nga daw niya alam yung salitang depressed pero nag-surface ulit ang dati niyang interview kasama niya si Tony Gonzaga na sinabi niya na nakaranas daw siya ng depression noon. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Na-depress kayo? Oh, syempre. Muntik ako nagpakamatay nun. Tinamaan ako ng matinding depression. Dahil may mga netizens na naghukay at nag-ungkat din ng maasim na nakaraan ng ating butihing senador kagaya ng mga kaso na pinagdaanan niya para questionin ang kanyang moral high ground pagdating sa usapin ng disiplina. Kumbaga parang mga cellphone lang yan na pinagkukumpara yung mga modern Android and iPhone devices compare sa mga Jurassic na Nokia 3310. Oo, mas fragile ang mga modern smartphone devices gaya ng mga modern iPhone and Android devices pero mas maraming features at mas marami kang pwedeng magawa and
Oo, tama naman na mas matibay ang mga Nokia cellphones noon pero hindi ka pwedeng mag-save ng bold doon at hindi ka pwedeng manood ng thirst trap doon. At sa huli, ang debate na ito ay hindi lang basta tungkol sa mga iyakin na kabataan o mga manhid ng mga patatanda, kundi tungkol sa lipunan na kinalalagyan natin ngayon at sa lipunan na gusto nating iwan sa mga susunod na henerasyon balang araw. Na kung ang definition mo ng lakas ay ang manahimik habang dinudurog ka ng karamdaman, di solohin mo yan, wag mo kaming isali. Dahil yung mga kabataan na tinatawag nilang mahina ang humaharap sa mga krisis na sila mismo ay hindi nila nalutas at minanalak ng mga kabataan ngayon. At hanggang dito na lang muna para sa video natin na to. At kung nagustuhan mo tong video na to, maaring mag-like, share, and subscribe ka dito sa channel natin para mapanood mo rin yung mga susunod kong video at pakishare na rin itong video na to sa mga kaibigan mo, lalong lalo na sa mga tito at tita mo. Yun lang, Juice Pancho, yeah!